Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-17 kabanata ng Jeremiah at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Kailangan po nating tingnan ang ilang katangi-tanging issue sa kabanatang ito. Sa verse 4, mapipilitan kayong isuko ang lupaing ibinigay ko sa inyo at tatawagin ko kayong mga alipin ng inyong mga kaaway sa lupaing wala kayong nalalaman, sapagkat parang apoy ang aking galit at mananatiling nagniningas magpakailanman. Sinasabi dito ng Diyos na siya ay sobrang galit, kung kaya naman ang apoy ng kanyang galit ay mananatili magpakailanman. Ito po ang problema na ating haharapin sa kabanatang ito. Sa mga panahon po natin ngayon, madali po sa atin ang masaktan. Makatanggap lamang po tayo ng konting pagtanggi o kaya hindi pagkakasunduan ay umiiwas na po tayo. Na maaari pang umabot sa punto na hindi na po tayo mapatawad ng tao. Naroon ang kataga na hindi na kita mapapatawad. Maaaring sabihin ito ng iyong asawa na hindi ka na niya papatawarin. Gayon din ang iyong mga kaibigan. Kahit pa mga kaaway, sa ganitong mga pagkakataon, ano ang dapat nating gawin? Una, kailangan po nating alalahanin na mayroong kawikaan pagdating sa mga inchik na ang asong tumatahol ay hindi nangangagat. Dahil kung gusto kang kagatin ng asong yun, ay kakagatin ka na lamang at hindi natatahol. Sa kabanatang ito ay ganun din po. Hindi po nagtatapos sa chapter 17 ng libro ng Jeremiah. Naroon man ang hatol ng Diyos ay hindi dapat susukuan ang ugnayan sa Diyos. Nakita po natin kung anong ginawa ng Panginoon kay Saul. Hinayaan ng Diyos na habulin ni Saul si David. Tinuturo lamang po nito na hindi po dapat natin sukuan ang ugnayan sa Panginoon. Kahit pa sinabi ng Diyos na hindi na niya tayo patatawarin, at marami pa siyang sasabihin, iyon po ang punto na makikita natin na mayroon pa ring oportunidad o kaya pagkakataon na makipag-ugnayan sa Kanya.
Sa kabanatang ito, makikita po natin na kailangan po munang maunawaan ng mga taga-Juda ang kahalagahan ng araw ng pamamahinga upang sila'y mapatawad ng Panginoon. Ang kaharian ng Jerusalem ay panghabang buhay. Makikita po natin dito na 2 beses sinabi ang magpakailanman. Una ay sinabi nang hindi na sila patatawarin, ngunit ikalawa ay nang sinabi na ang Jerusalem ay pangwalang hanggan. Ngayon, tignan po natin ang verse 1 to 3. Kung ikaw ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mananatiling nagniningas ang galit ng Diyos magpakailanman. Mga taga-Juda, ang inyong mga kasalanan ay isinulat ng panulat na bakal, iniukot sa pamagitan ng matulis na diamante sa inyong mga puso at sulok ng inyong mga altar. Sa verse 1. Nabanggit po dito ang tungkol sa panulat na bakal na nakaukit sa kanilang mga puso. Ang kasalanan ng tao ay nakaukit na sa puso ng tao. Hindi na ito mabura dahil hindi na rin ito mahawakan. Hindi na mabura dahil naiukit na sa bawat sulok ng puso. Kung kaya naman nasabi na ang kasalanan na ito ay magpakailanman, ito ang nais na sabihin ng Diyos. Naalala ng iyong mga anak mga altar at haliging ginawa ninyo para sa Diyosang si Asherah. Ang mga ito ay nakatayo sa tabi ng malalagong puno sa ibabaw ng mga sagradong burol. Nabanggit po dito ang mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga taga-Juda. Sinasabi ng Diyos na sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang kanilang kasalanan ay lalong lumalaki, na umabot sa punto na hindi na ito mabura. Bakit sila lumalapit sa mga Diyos-Diyosan upang humingi ng tulong kung ang Diyos naman ang pinanggagalingan ng kanilang kayamanan? Bakit sila naghahanap ng mga nagsisinungaling na mga Diyos-Diyosan? Kung ganito ang kanilang gagawin ay paniguradong kabaliktaran ng kanilang inaasahan ang mangyayari. Sila ay hihiling ng kayamanan, ngunit dahil sila ay lumapit sa mga Diyos-Diyosan na sinungaling, ang kanila lamang matatanggap o mararanasan ay kahirapan. Ang kanilang buhay ay higit na magiging mahirap dahil sila ay tumutulog sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa ganito nilang kasalanan, ang buong bansa, ang buong bayan ay nagkasala at naparusahan. Ang galit ng Diyos ay naroon at nagniningas. Bakit kayo aasa sa mga sinungaling at sa mga Diyos-Diyosan upang magkaroon ng kayamanan at ng pagpapala? Ang paraan ng Diyos na harapin ang problemang ito pagdating sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan ay puno ng galit.
Nilisan ng mga tao ang Diyos at sila'y kumikilos, nabubuhay na parang walang Diyos. Ito ay problema sa espiritual na mundo. Sila ay hindi dumudulog sa Diyos bagkus ay umaasa sa tao. Sa verse 5, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao at sa lakas ng mga taong mayanggana ng buhay. Dito, binabanggit ng Diyos ang tungkol sa kanilang higit na pag-asa sa Ehipto. Nung una, sila ay umaasa sa Babylon. Ngunit sa kanilang pag-asa sa Babylon, sila ay makalaban din sa Assyria. Ngunit ang Ehipto ay kasasakop lamang nito sa Assyria. Kung kaya naman ang Juda ay nagpaalam sa Babylon, saka umasa sa Assyria. Dito nabanggit ang higit na pagtitiwala ng Juda sa kanilang kapwa-tao. Sila ay mapaparusahan. Sa hilagang bahagi ng Juda ay mayroong dalawang uri ng pagtataksil, una sa Diyos at pangalawa ay sa Babylon. Kung kaya hindi sila matulungan ng Diyos. At wala din doon ang katapatan ng Juda. Ninais lamang nito na umasa sa Ehipto, kung kaya naman sila ay higit na naghirap. Sabi sa verse 6, ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Dito sinasabi na kahit ano pa mang gawin mo upang upang lumago ay hindi yon mangyayari dahil ikay katulad ng isang halaman na nasa disyerto. Dito pinapakita ng Diyos na ganito ang mangyayari kung ang tao ay higit na magtitiwala sa kapwa nito tao. Ngunit kung tayo ay magtitiwala sa Diyos, tayo ay pagpapalain at tayo ay magiging katulad ng punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Hindi ito mapanganib kahit dumating ang tag-init sapagkat nananatiling luntian ang mga dahon nito kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Dito pinapakita ng Diyos ng sino mang umaasa sa Diyos-Diyosan ay umaasa na rin sa kapwa-tao. At kung sino mang umaasa maging sa mga bagay-bagay na sa mundo ay para na rin umaasa sa mga Diyos-Diyosan. Sa verse 9, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad, wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantipalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantipalaan ayon sa kanyang ginagawa. Sa nakaraang kabanata, iyon po ay tungkol sa mga kaparusahan ng Diyos. Dito sinasabi
na maraming problema sa mga taga-Juda at maraming dahilan kung bakit nila ginagalit ang Diyos, ngunit hindi nila maunawaan kung ano ang kanilang kasalanan. Ito ay dahil ang kanilang mga puso ay bulag. Ang kanilang puso ay puno ng kasamaan. Ako ay nagbibigay ng handog, ako ay nagbabasa ng salita ng Diyos, dinadala ko ang aking anak sa templo. Siguro na may walang problema, hindi ba? Ang ganitong paggawa ng mali ay walang problema. Ngunit sinasabi ng Diyos na kanyang nakikita ang puso ng bawat isa. Ang iyong puso ay puno ng kasamaan. Umaasa ka ba sa Diyos o higit kang umaasa sa tao? Sinong nakakaunawa? Sinong nakakaalam? Ang ating puso, sinong nakakaalam? Sinong nakakasiyasat? Tayo ay nag-aakala o kaya'y umaasta na parang umaasa sa Diyos, ngunit ang totoo nito ay umaasa tayo sa tao. Noon, nang una akong magkaroon ng relihiyon, ramdam ko na kailangan ko maniwala. Napakasimple. Siyempre, mas madalas akong umasa sa aking sarili. Pagkatapos ay aasa sa Diyos. Ngunit sa lahat ng ito ay umaasa lamang ako sa aking sarili. Ngunit sa panlabas na anyo ay umaasa o kaya ay naniniwala ako sa Diyos. Ngunit ang totoo nito ay umaasa lamang ako sa aking sarili. Tulad ng pag-aaral, ang lahat ay nagmumukhang nag-aaral ng mabuti. Ngunit, para sa ibang tao, maaring maramdaman nila maaring pakiramdam nila o kaya para sa kanila ay nais nilang mag-aral hanggang kolehiyo kung kaya sila ay magtsatsagang mag-aral. May mga taong gustong-gustong matuto, ngunit hindi natin ito malalaman. Bakit gusto mo mag-aral sa universidad? Ito ay dahil upang magkaroon ka ng mas maayos na trabaho. Dahil maaaring kapag ikaw din ay nag-aral sa universidad, maaaring tumigil lamang doon dahil nagawa mo naman ng mag-aral. Para sa isang taong gustong-gustong matuto, hindi lamang siya titigil sa pagbabasa ng isang libro, bagkus ay magbabasa ng mas madami pang libro upang matuto, upang magkaroon ng dagdag kaalaman. Kahit na hindi pa siya mag-aral hanggang kolehiyo, ay magpapatuloy lamang siya sa pag-aaral ng mga libro at ng iba pang mga bagay na maaring mapagkunan ng kaalaman. Maaring hindi po natin ito masiyasat pagdating sa mga tao, ngunit nakikita ito ng Diyos. Nakikita ng Diyos kung tayo ay umaasa ba sa Kanya o kaya ay umaasa lamang sa tao. Sinasabi ng Diyos na siya ang Diyos na maaring makaunawa at makasiyasat ng puso ng tao. So verse 11, ang taong nagkakamalang salapi sa pandaraya ay parang ibong pumipisa sa hindi niya itlog. Kung ikaw ay isang tao na nagkakamalang salapi, o kaya ay mahal na mahal ang kayamanan, ikaw ay magiging katulad lamang ng isang ibon
na mawawala ng sariling kayamanan. Sinasabi ng Diyos dito na ang kondisyon ng puso ng tao ang may problema. Sabi sa verse 11, mawawala ang mga kayamanang iyon sa panahon ng kanyang kalakasan, sa bandang huli siya ay mapapatunayang isang hangal. Sa verse 15, sinasabi sa akin ng mga tao, nasaan ang mga banta ni Yahweh laban sa amin? Bakit hindi niya ito gawin ngayon? Nasaan ang banta ni Yahweh? Bakit hindi niya ito gawin ngayon? Para sa mga taga-Juda, kung ang isang propeta ay totoo o hindi, ito ay nakaasa sa kung mangyayari ba ang mga salitang sinasabi nila. Si Jeremiah ay nangusap at nagbanta na ng kung ilang taon, ngunit nakikita ng mga taga-Juda na hindi ito napapangyari, kung kaya naman ang turing nila kay Jeremiah ay hindi tunay na propeta. Dito nasa pakiramdam ni Jeremiah na nagbanta na siya ng kung ilang beses, ngunit nagpatuloy pa rin ang mga taga-Juda sa kanilang paggawa ng kasamaan. Pagkatapos ay binibintangan pa siya ng iba na hindi siya tunay na propeta dahil hindi naman nangyayari ang mga salitang sinasabi niya. Kung kaya naman sabi niya sa verse 14, Yahweh, pagalingin mo ko at ako'y lubusang gagaling. Sagipin mo ako at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. So verse 18, biguin mo ang mga umuusig sa akin, ngunit wag mo akong ilagay sa kahihiyan. Hasikan mo sila ng takot, ngunit wag mo akong takutin. Parusahan mo sila at sila'y iyong wasakin. Sa Juda, maraming mga taong walang pakialam. At mayroon pang mga tao na tumutuligsa sa sinasabi ng propeta. At dahil dito ay may takot din pagdating sa propeta. Ngunit bilang propeta, ano ang dapat mong gawin? Maaari mong sabihin sa Diyos, Panginoon, tandaan mo mga taong ito na umuusig sa akin. Naway sirain mo sila. At hasikan ng takot. Sa ikatlong parte ng kabanatang ito, ay mayroong tayong makikitang kaunting pag-asa, ang paggalang sa araw ng pamamahinga. Sa kanilang paggalang sa araw ng pamamahinga ay alalahanin din sila ng Diyos magpakailanman. Dito ay sinabi sa verse 21, kung ayaw ninyong mapahamak, huwag kayong magbubuhat ng anuman kung araw ng pamamahinga, huwag kayong papasok sa pintuang bayan ng Jerusalem na may dalang anuman sa araw na iyon.
Huwag din kayo magbubuhat ng anuman sa inyong bahay at huwag kayong gagawa ng anumang trabaho sa araw ng papahinga. Ito ay igagalang ninyo bilang banal na araw gaya ng inuutos ko sa inyong mga magulang. Araw ng pamamahinga. Bakit sila magkakaroon ng mga bagay na bubuhatin papunta sa syudad? Iyon ay dahil gusto nilang magbenta, gusto nilang magtrabaho. Dito ay pinapaalalahanan ng Diyos sa mga tao pagdating sa kanilang pinakapunong problema. Dito makikita natin na ang mga tao ay napakadaya. Na kung hindi sila makapasok sa syudad upang magbenta, ay doon na lamang sila sa pintuang bayan upang magbenta, upang magtrabaho. Hindi sila nakikinig. Noong nakaraan ay hindi sila nakinig. Ngunit sa verse 24, ngunit kung kayo ay makikinig sa akin at hindi magdadala ng anuman pagpasok sa pintuang bayan ng linsod na ito kung araw ng pamamahinga, kung igagalang ninyo ang araw na ito bilang banal at hindi kayo gawa ng anumang gawain, makakapasok sa mga pintuang bayan ng Jerusalem ang inyong mga hari at pinuno at mauupo sa trono gaya ni David. Pareho lamang ang sinabi sa verse 21, 22 at 24. Ngunit ito ay inuulit-ulit ng Diyos. Pagkatapos sa verse 27, ngunit kailangan sumunod sila sa akin, dapat nilang igalang araw ng pamamahinga at huwag magbubuhat ng anuman sa araw na iyon pagpasok nila sa Jerusalem. Dito ay parehong bagay na naman ang sinabi ng Diyos mula sa verse 24. Ibig sabihin ay mayroong pag-asa. Kung hindi sila magbubuhat ng kung anuman kumpara sa kung ito'y gagawin nila. Ibig sabihin nito, nabanggit na ito ng Diyos noon, ngunit hindi sila nakinig. Ngunit sa kabanatang ito, nabasa natin na kung sila ay makikinig, ay mayroong pag-asa. Kung magsisimula silang makinig at magbago, ang Jerusalem ay magpapagal. Dito makikita natin na mula sa pagkawalan ng pag-asa, ang Jerusalem na ngayon ay magkakaroon ng pag-asang manumbalik sa Panginoon. Kailangan lamang nilang igalang ang araw ng pamamahinga. Ang 10 kautusan ng Diyos, kung tutuusin, ay mahirap na sundin. Dahil nabanggit na wala ni isa ang nakasunod sa salita ng Diyos. Parte ng kautusan ang wag mainggit sa ari-arian ng iba. Ngunit paano ito malalaman ng tao? Walang nakakaalam. Maaari sabihin ng isa na hindi siya sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa panlabas na itsura ay hindi nga ito ginagawa, ngunit sa puso ay naroon ang pag-iisip o kaya'y pagdaramdam kung paanong makakalikom ng mas maraming pera, kung paano gumawa ng masama. Maaari mong sabihin na ika'y gumagalang sa iyong mga magulang. Ngunit ano nga ba ang tamang paggalang sa magulang? Buwan-buwan ay maaaring ikaw ay nagbibigay ng 100 para sa iyong magulang.
nagbibigay ng pera sa kanila, ngunit sinong nakakaalam? Maaari mo sabihin sa iba na ikaw ay naghahandog para sa iyong mga magulang, ngunit maaaring sa puso mo ay wala talaga doon ang paggalang. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng laman ng ating mga puso at nakakasiyasat nito. Sinasabi ng Diyos na sa araw ng pamamahinga naway wag nating isipin kung paano magkaroon ng mas maraming pera. Dito sinasabi ng Diyos na wag silang magbuhat ng kung ano man sa araw ng pamamahinga. Ito ay isang bagay na nakikita ng ating pisikal na mga mata. Sinasabi ng Diyos na kanilang galangin ang araw ng pamamahinga at mag-focus sa Diyos at sa Kanya lamang sumamba. Kailangan nilang masiyahan pagdating sa ugnayan na mayroon sila. Hindi ang paraan ng araw ng pamamahinga kung saan susubukan natin gumising ng mas maaga upang makapagtrabaho o kaya'y humanap ng pera. Pagkatapos ay saka tayo pupunta sa simbahan. Hindi. Bagkus ang paggalang sa araw ng pamamahinga ay dapat na gawin sa buong araw, hindi lamang sa pagdalo ng gawain, bagkus hindi lamang ito ginagawa sa 2 oras ng gawain, bagkus ay pagtutuon ng ating focus sa Panginoon sa araw ng pamamahinga. Sa paggawa natin nito ay talagang ginagalang natin ang salita ng Diyos at binibigyang kahalagahan. Maaring sa panlabas na aspeto ay naroon ang ilang mga gawain na nagpapakita ng paggalang sa Diyos, ngunit sa ating puso ay hindi tunay ang ating pagsunod. Kung kaya naman sinasabi ng Diyos na kailangan nating maging totoo. Naway idalangin natin sa Diyos na tayo ay Kanyang tulungan. Huwag po tayong sumuko. Dahil mayroong pagkakataon upang magbago. Tayo ay nasa 17 kabanata pa lamang. Sinasabi ng Diyos dito na dapat tayong makinig dahil mayroong pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag mawalan ng pag-asa. Dahil mayroong pag-asa. Ang ating kondisyon ay maaaring mabago. Ang hatol ng Diyos ay maaaring mabago. Panginoon, nais naming umasa sa iyo. Nais naming umasa sa iyong paraan at sa iyong mga salita.
Panginoon, pinupuri kita. Alam mo ang lahat ng bagay. Ikaw ang siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na sumisiyasat ng aming puso. Kahit na ang aming puso ay puno ng kasamaan, ngunit Panginoon, ikaw ang tumutulong sa akin. Alam mo ang bawat bagay sa aming puso. Kami man ay nasa kabundukan o kaya nasa lambak ng buhay, Panginoon, alam mo ang lahat. Ikaw ang siyang nasa trono. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang buhay na tubig na pinanggagalingan ng aming kagalingan. Ikaw ang aming kaligtasan. Ikaw ang aming tubig maging sa disyerto. Ikaw ang Diyos na aming inaasahan at pinagkakatiwalaan. Ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ang Diyos na sumisiyasat ng aming mga puso. Panginoon, naway maghari ka sa aming kalagitnaan. Ikaw ay manatili sa buhay ng bawat mong anak. Panginoon, sa pagkakataong ito, dalangin namin na ikaw ay kumilos sa bawat isa. Ang iyong kabutihan ng siyang kumilos sa buhay ng bawat isa. Dahil ikaw ang Diyos na aming ginagalang. Ikaw ang Diyos na aming pinagkakatiwalaan. Panginoon, ikaw ay aming dinadalangin. Ikaw ang nais namin. Nais naming umawit ng mga papuri sa iyo. Sa tronong ito, ang iyong kaharian ang siyang maghahari magpakailanman. Panginoon, ngayon kami ay nagpupuri sa iyo. Ngayon, sa kabanatang binasa po natin sa verse 4, mapipilitan kayong isuko ang lupang binigay ko sa inyo at gagawin ko kayong mga alipin ng inyong mga kaaway sa lupaing wala kayong nalalaman sapagkat parang apoy ang aking galit at mananatiling nagniningas magpakailanman. Panginoon, ngayong araw, ay pinalungkot ka namin at naging dahilan kami kung bakit ka nagalit, kung kaya naman ang iyong ningas ng galit ay magpakailanman. Ngunit Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo ngayon. Handa kaming harapin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanan. May mga pagkakataon na kami umaasa sa tao tulad ng kung paano ang Juda ay umaasa sa Ehipto. May mga bagay kaming ginagawa ayon sa relihiyon ngunit hindi tunay ang aming pagdulog sa iyo. Hindi kami umaasa sa iyo. Hindi kami nagtitiwala sa iyo. Na maging sa araw ng pamamahinga ay ginagawa lamang namin ang nais namin. Mga kapatid, dalangin natin sa Banal na Espiritu na tayo ay kanyang tulungan. Naway liwanagan tayo ng Banal na Espiritu upang tayo ay hindi maging mayabang at ating makita kung paano natin sinaktan ng Panginoon, kung paano natin siya kinalit. Banal na Espiritu, naway mangusap ka sa amin.
Banal na Espiritu, sabihin mo sa amin kung ano ang aming ginawa. Ano ang mga paraan na naging dahilan upang kami maging bigo sa tunay na paggalang at pagsunod sa Diyos. Sa amin mang pagpupuri o kaya sa paghahandog, sa aming pagbabasa ng Biblia, para saan at para kanino ang lahat ng ito? Para ba sa aming cell leader o para sa Diyos? Bilang staff, ikaw ay pumupunta sa pang-umagang debosyon para lang ba maka-check-in ng mas maaga? O dahil naroon ang pagnanais mo para sa salita ng Diyos? Tayo ba sa isang banda ay nagpupuri sa Diyos? Ngunit ang isip ay ano ang kakainin sa almusal? O kaya ay habang nasa pang-umagang debosyon, ikaw ay nag-iisip kung anong maaari mong bilhin sa Taobao, anong maaari mong makuha. Tayo po ba ay abala? Talaga bang nais natin na maging mas malapit sa Diyos o tayo'y sobrang abla? Na umabot sa punto na ang ating mga ginagawa ay para lang sabihin sa Diyos na tayo ay may ginagawa para sa Kanya. Ngunit, gaano nga ba kalayo ang ating puso sa Panginoon? Hindi pa huli ang lahat, mayroong pag-asa. Kahit na sinabi ng Diyos ng kanyang galit ay magpakailanman at tayo hindi na niya patatawarin, ngunit mayroong pag-asa. Buksan mo ang iyong bibig, ikaw ay manalangin, ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan. Tayo ay manalangin. Panginoong Yesus, naway magkaroon ka ng habag sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na umayon sa iyong kalooban. Panginoon, kami ay tumalikod sa iyo. Kami ay tumalikod sa iyo, O Diyos. Panginoon, naway tulungan mo kami. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo at hinihiling na kami ay iyong patawarin. Na ang aming makareliyosong gawain ay hindi totoo. Panginoon, Diyos na magpakailanman, ang bawat isa sa amin, hindi kami makatatakas sa iyo. Kahit na may mga bagay kaming ginagawa, naroon ang pagdalos simbahan tuwing pamamahinga, ngunit kung tutuusin ay kami ay lumalayo sa iyo. Na gusto lamang naming pumunta sa iyong templo, sa iyong gawain. Ngunit may mga bagay kaming mas iniisip, may mga bagay na inaabala, may mga bagay na inaalala. Kami ay nakatuon sa aming mga pangangailangan, hindi nakatuon ang aming focus sa iyo at sa pagpupuri sa iyo. Panginoon, naway patawarin mo kami.
Patawarin mo na kami hindi nakatuon sa iyo. Aming iniisip kung ano ang aming gagawin pagkatapos ng gawain. Panginoon, hinihiling namin ang iyong kapatawaran. Ikaw ang Diyos na aming minamahal. Ikaw ang Diyos na umaalala sa amin. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Na sa tuwing may mga otoridad kaming tumutulong sa amin, pumupunta nga kami tuwing linggo, ngunit ang aming puso ay malayo sa iyo. Na kung hindi namin maabutan ang pagpupuri, hindi namin maabutan ang ilang parte ng gawain, ay ayos lamang. May mga pagkakataon na mas inuuna namin ang ibang bagay imbes na unahin ang gawain mo. Ngunit Panginoon, ang pagpupuri ay isang paraan upang kami makipag-ugnayan sa iyo, ngunit hindi ko ito nakikita. Hindi buong puso ang aming pagpupuri. Iniisip namin na kami ay pagod na pagod. Hinihiling namin na kami ay iyong tulungan, ngunit hanggang doon lamang. Pinapanalangin namin na magkaroon kami ng katagumpayan sa buhay, ngunit hindi kami nakikinig sa iyong mga salita. Kahit sa mga pagkakataong dumadalo kami ng mga gawain, ay pinipili lamang namin ang aming pinakikinggan. Hindi namin iniisip kung ano ang nasa iyong puso, O Diyos. Pinipili lamang namin ang mga aktibidad na aming dadaluhan dahil ang ilan ay wala namang kinalaman sa amin. Ngunit hindi kami nagtutuon ng pansin sa kung ano mang ginagawa mo sa iyong iglesia. Hindi buong puso ang aming pagsunod. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na ang aming puso ay manumbalik sa iyo. Na ang aming mga bata ay tumuon lamang sa iyo at hindi lamang sa aming cellphone o kaya sa mga araw na responsibilidad na mayroon kami. Ayaw namin, O Diyos, na lumakad sa iyong galit. Panginoong Hesus, naway tulungan mo kami at patawarin. Na hindi kami magtitiwala sa tao, bagkus ay magtiwala lamang sa iyo. Na hindi lamang kami nakapokus sa kung anong ipapagawa mo sa amin o kaya pinapagawa ng tao sa amin. Panginoon, ikaw ang sumiyasat ng aming puso. Panginoon, hinihiling namin na ikaw ang magsaliksik ng aming mga puso. Ayaw lamang namin, O Diyos, na gumawa ng mga bagay-bagay sa panlabas na itsura, bagkus ay magkaroon ng buong pusong pagsunod sa iyo. Panginoon, maraming salamat na ngayong araw ay pinaalalahanan mo kami. At paulit-ulit mong sinasabi sa amin na kami ay iyong binibigyan ng pagkakataon. Hinayaan mo ang Juda na manumbalik sa iyo. At ngayon nga, Panginoon, sa pagkakataong ito, paulit-ulit mong sinasabi sa amin na maaari kaming manumbalik sa iyo. Sinasabi ng Diyos, tayo, ikaw, kailangan mong makinig sa Diyos. Sa tuwing araw ng pamamahinga, huwag mong isipin ang mga bagay na maaari mong buhatin o kaya'y gawin. Panginoon, ito ang iyong pangako. Nais naming tumugon sa iyo. Ang lugar na ito ay mananatili magpakailanman. Panginoon, tulungan mo kami.
upang kami ay makapanumbalik sa iyo, kami ay dumadaing sa iyo, kami ay handang makinig sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami. Mga kapatid, tayo po ay tumayo. Tumayo po tayo at sabihin natin sa Diyos, Panginoon, nais naming lumakad kasama mo. Kami ay handang makinig. Kami ay handang tumindig. Kami ay handang tumingin sa iyo. Kami ay handang iayon ang aming puso sa iyo. Ang nais namin, O Diyos, ay manumbalik sa iyo. Ang bawat naming gawain ay para sa iyo at hindi lamang para sa relihiyon. Ito ay buong puso naming gagawin para sa iyo. Panginoon, binigay mo sa amin ang iyong mga salita at inililok sa aming mga puso. Iniukit sa aming mga puso. Panginoon, ikaw ang Diyos. Panginoon, ikaw ang nasa kaharian. Nakikita mo ang bawat bagay sa aming puso. Naway tanggalin mo, O Diyos, ang lumang kami. Tanggalin mo, O Diyos, ang relihiyoso naming mga gawain. Magtulungan mo kaming maging tunay na makadiyos. Mga kapatid, tayo mga taong pinili ng Diyos at hinirang ng Diyos. Pagdating sa mga Chinese ay Mooncake Festival po ngayon. Atin pong ipanalangin ng Chinese community na lahat ng mga Diyos-Diyosan ay mawala na at sila ay makapanumbalik sa Panginoon. Panginoon, nakikita mo ang iyong mga anak, ang iyong mga hinirang na tao. Naway makinig ka sa aming mga panalangin. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa upang kanilang balisan ang kapangyarihan ng mga Diyos-Diyosan.
Panginoon, naway manumbalik ka at manumbalik din ang mga tao sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami ng habag at biyaya. Panginoon, pinasasalamatan ka namin at ikaw ay pinupuri namin. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Pinapasalamatan namin ang iyong kaligtasan na iyong binibigay. Panginoon, ang nais namin ay manumbalik sa iyo. Ngayon, dito sa Hong Kong ay nais po namin ipanalangin. Nais po namin ipanalangin ang mga inchik na sa pamamagitan ng iyong mga salita ay mananatili pa rin ang bayan na ito. Panginoon, pinupuri ka namin na pinapasalamatan. Tayo ay tumanggap ng pagpapala sa ngalan ng Panginoong Hesus ay nais kong pagpalain ang bawat isa na nais sumunod sa Diyos, na kayo'y magpatuloy sa pagsunod sa Kanya. Sa inyong pagbalik ay manunumbalik din ng Diyos sa inyo. Ang Diyos ang siyang magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan, at sa ngalan ng Panginoong Hesus ay inyong iproproklama ang Kanyang kabutihan sa ngalan ni Hesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga!